Ang batang babae ay may sariling upuan sa hapag, ngunit gusto niya kumain gamit ang kanyang kamay. Naglalakad siya sa paligid ng mesa at kumukuha ng pagkain. Sanay na ang pamilya sa ganitong gawi, ngunit hindi ito tanggap ng bagong guro. Vinny, kunin mo pa ng isang plato para kay Miss Sullivan. Kapitan, hindi problema ang plato. Hindi dapat nasa loob ang kamay ni Helen. Hindi dapat sirain ang almusal dahil sa plato. Nakita mo na patuloy niya itong gagawin hanggang makuha ang gusto. Hinihiling ko na bitawan mo siya. Binitawan ng guro ang batang babae. Agad niyang inaabot muli ang kanyang kamay sa plato. Hindi na mapigilan ng guro ang galit. Mahigpit niyang hinawakan ang bata. Nagwala ang bata at humiga sa sahig. Nagalit ang mga magulang. Sinabi ng ama na dapat may malasakit. Ang anak ay bingi-pipi at bulag. Hindi dapat maging mahigpit sa kanya. Sumagot ang guro. Ang labis ninyong pagmamahal at pagpapasensya. Ginawa siyang parang asong ligaw. Pinaalis ng guro ang lahat at ikinandado ang pinto, para itama ang ugali ng bata sa pagkain. Nang wala na ang mga magulang, natuklasan ng bata, hindi na gumagana ang dating paraan. Kinurot niya ng malakas ang hita ng guro, ngunit hindi pa rin siya pinayagan kumain gamit ang kamay. Nagalit ng husto ang bata, at sinampal ang guro. Nagulat ang bata. Sa buong buhay niya, walang nang ahas na saktan siya. Napakasama ng babaeng ito. Kaya nga, tuwing sasampalin niya ang guro, mas malakas ang ibabalik nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang sagutan, natanto ng bata na hindi dapat kalabanin ng babae. Galit na hinanap niya ang kanyang ina. Ngunit walang tao sa paligid. Nakakandado pa ang pinto. Nagsimula siyang manayra sa loob. Nag-aalala ang ina sa labas. Hindi siya hinayaan ng guro. Binuhat siya nito at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Ilang beses siyang tumakbo, at paulit-ulit na binalik ng guro. Kahit nagtatago sa ilalim ng mesa, hinahatak siya ng guro palabas. Walang silbi ang paglaban. Umakyat siya sa mesa, at yumapak sa pagkain. Dahil hindi siya nakakakita at nakakarinig. Unti-unti siyang natakot. Kinabahan din ng guro. Baka mahulog ang bata. Mabuti na lang. Nasalo niya ang babaeng nahulog sa mesa. Hinihingal na binuhat niya ito pabalik sa upuan. At nilagyan ng pagkain ng plato. Akala ng bata sumuko na ang guro. Muli niyang inabot ang pagkain. Ngunit pinigilan siya, at doon, nagsimula ang panibagong labanan. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas na isubo ng guro, ang pagkain gamit ang kutsara. Inakala niya nakakain ito ng tahimik, ngunit pagkaraan. Hindi na napigilan ng guro. Kinuha ang pitsyel at binuhusan ng bata. Nagulat ang bata, habang wala pa sa sarili. Pinakain siyang muli ng guro, at sa wakas nilunok na niya ito. Ngunit tuloy ang aral. Nakita ng guro ang pag-unlad. Gumamit siya ng sign language para purihin. Ngunit hinailan ng bata ang kanyang buhok. At doon, nagsimula na naman ang kanilang away. Mula almusal hanggang tanghalian, saka lang pinalabas ang bata. Nanginginig siya sa sulok, takot na takot ang mukha. Hanggang maramdaman ang init ng kamay ng ina. Napayakap siya sa pamilyar na kandanggan. Lumabas din ang pagod na guro. Nang makita ng ina, sinabi ng guro, natuto na si Helen gumamit ng kutsara sa pagkain. Natuto rin siyang magtupi ng serbilyeta. Magulo ang kainan. Pero tinupi niya ang serbilyeta. Naiyak sa tuwa ang dating nag-aalala na ina. Hindi niya inakala na matututo ang anak. Ang batang babae ay si Helen Keller. Noong ipinanganak, normal na bata siya, mula sa mayamang pamilya. Ngunit sa edad na 19 na buwan, kinuha ng scarlet fever ang kanyang pandinig at paningin. Pati kakayahang magsalita. Mula noon, ang mundo ni Helen ay naging madilim at tahimik. Naging magagalitin siya. Sinisira ang mga bagay sa bahay. At sinasaktan ng mga tao. Kapag binigyan lang ng candy, saka lang siya tumatahimik. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga hindi magandang ugali ni Helen, sumisira sa loob ng pamilya. Hanggang sa araw, nang itumba niya ang sanggol na kapatid. Nawalan na ng pag-asa ang ama. Gusto na siyang ipadala sa mental hospital. Ngunit tumanggi ang ina. Naniniwala siyang gusto lang maipahayag ng anak. Hindi dapat retuhing baliw. Kaya kahit walang kasiguraduhan, kumuha ang ina ng guro, si Annie mula sa paaralan ng Bulag. Sa daan pa uwi, tinanong ng kuya kung kayang patahimikin si Helen. Sabi ni Annie, turuan muna ng wika. Kung hindi niya maintindihan ng wika, paano niya malalaman na gusto niya siyang tumahimik? Nagtaka ang ina. Hindi siya nakakakita at nakakarinig. Kung sira lang ang pandama, hindi ang pag-iisip. Kailangan niyang matuto ng wika. Mas mahalaga ang wika kaysa malinaw na paningin. Nabuhayan ng pag-asa ang ina sa sagot. Pagdating sa bahay, pinapayuhan ng lahat si Annie na magpahinga muna.
Ngunit gusto niyang makita agad si Helen. Ang unang pagkikita nila, hindi naging maayos, kahit bingi at bulag si Helen. Gamit ang pandama at pangamoy, nakilala niyang estranghero ito. Kinuha niya ang malita at pumasok sa bahay. Hindi rin nagustuhan ng ama ang guro, dahil hindi tinatanggal ni Annie ang salamin. Ipinaliwanag ng asawa. Dating may problema rin sa paningin si Annie. Muntik na siyang mabulag noong bata. 9 na operasyon bago nakakita ng kaunti. Kaya kailangan ng salamin, para hindi masilaw ang mata. Nagalit ang asawa. Bulag na guro para sa bulag na bata. Gaano katagal siya nagturo doon? Hindi siya nagturo doon. Isa siya sa pinakamahusay na mag-aaral. Mag-aaral. Papa, may 2 bulag ka na ngayon. Tumahimik ka. Samantala, binuksan ni Helen ang malita. Hanggang maramdaman ang regalo, isang manika, saka siya tumahimik. Hinawakan niya ang mukha ng manika. Tapos hinawakan ang sariling mukha. Naramdaman ang pagkakatulad. Nagustuhan ni Helen ang manika. Tinuruan ni Annie ang letra ng salitang manika. Sa pamamagitan ng paghawak, magaling pala siyang matuto at gamaya. Isang beses lang tinuro, kaagad niyang nagawa ng tama. Natuwa si Annie, ngunit sinabi ng kuya, parang unggoy lang na gumagaya. Hindi niya naiintindihan ang kahulugan. Para kay Annie, simula ng pag-aaral ang paggaya. Pag natuto si Helen ng mga letra, darating ang araw, maiintindihan niya ang kahulugan. Pinaalis niya ang kuya. Kinuha ang manika kay Helen. Kaya nagalit ang bata. Para kumalma si Helen, kumuha ng cake si Annie. Naamoy agad ito ni Helen. Binigyan siya ng maliit na piraso. Habang tinuturuan ng letra ng cake, nang tama ang ginaya ni Helen, binigyan siya ng mas malaking piraso. Para maintindihan ni Helen, makukuha niya ang gusto kung tama ang letra. Tinuruan ulit siya ng letra ng manika. Ayaw man ni Helen. Tinapos niya ito. Nang makuha ang manika, itinulak niya si Annie. Tumakbo palabas at ikinandado ang pinto. Kinuha ang susi at umalis. Nakita ito ng kuya. Nang hapunan na, nalaman ng mag-asawa na nakakandado si Annie. Hindi mahanap ng ina ang susi kay Helen. Kumuha ng hagdan ng ama. At inilabas si Annie sa bintana. Nang umalis ang lahat, lumapit si Annie kay Helen. Para makita ang susunod na gagawin. Hinawakan ni Helen ang paligid. Para matiyak na walang tao. Kinuha ang susi sa kanyang bibig. Ikaw na demonyo ka. Kung akala mo madali mong matatakasan, nagkakamali ka. Matalino pala si Helen, ngunit nag-aalala si Annie kung paano siya tuturuan ng walang pinsala. Sumulat siya sa prinsipal para humingi ng tulong. Lumapit si Helen, at nabuhos ang tinta sa mesa. Habang pinapunasan ni Annie, tinuruan niya ang letra ng tinta. Hinawakan ang kamay para magsulat. Natusok ang kamay ni Helen sa pluma. Nagalit siya sa sakit, at binato ang manika. Pinigilan ni Annie, kaya binato niya ang paso. Narinig ng ina at tumakbo. Habang nagliligpit sinabi, sabi ng ama na ang pagtuturo ng letra parang walang silbi. Narinig ni Annie, at sinabing kapag marami ng salitang alam si Helen, darating ang pag-unawa. Tapos, dahan-dahang hinawakan ng pluma ang kamay. Tumugon naman si Helen. Nakita mo ba, ginawa ko ang letra ng pluma. Ngunit cake ang ginawa niya. Gusto niyang malaman ng pagkakaiba. Ginang Keller, matalino ang anak mo. Matalino si Helen pero madaling magalit. Dapat kong gamitin ito. Habang nag-uusap sila, tinusok ni Helen si Annie gamit ang pluma. Binuhat ng ina ang anak. Lalo itong nagalit, kaya binigyan siya ng candy. Nagulat si Annie. Bakit mo siya binibigyan ng candy? Hindi ko alam. Patawad. Naintindihan ni Annie, kaya pala lalo naging magulo si Helen. Kapag nagwawala siya, may reward pa siya. Ang sobrang pagmamahal, hindi lang sa candy. Kinabukasan, lahat maayos na kumakain. Si Helen lang ang naglalakad. Kinukuha ang pagkain sa plato ng iba. Kaya nangyari ang simula ng kwento. Natuto si Helen sumunod sa unang pagkakataon. Ngunit masyadong mabigat daw ayon sa ama. Gusto niyang tanggalin si Annie. Pinigilan ng asawa. Pagkatapos nito, ayaw na ni Helen kay Annie. Lalo nagalit ang ama. Kinausap niya si Annie. Kung gusto mong manatili dito, dapat magbago ang paraan mo ng pagtuturo at magkaroon ng malasakit. Sumagot si Annie, dahil sa inyong pagtatanggol kaya siya naging ganito. Para sa kanya, ang pinakamalaking hadlang, hindi ang pagkabulag at pagkabingi, kundi ang sobrang pagmamahal ninyo. Pagkatapos, dinala ni Annie ang mag-asawa sa lumang bahay. Gusto niyang doon turuan si Helen. Makikita pa rin nila araw-araw ang anak, at hindi na masyadong mapilit si Helen. Nakita ang pag-asa sa mata ng asawa. Pumayag ang ama. 2 linggo ang binigay kay Annie. Kung walang pagbabago kay Helen, kailangan niyang umalis. Kinabukasan, nilinis ng mga katulong ang bahay. Nang magdala ng gamit ang kuya,
Nangutya siya. Igagapos mo ba si Helen sa upuan? Nakita ang seryosong tingin ni Annie. Nawala ang ngiti ng kuya. Seryosong nagtanong, bakit walang awa kay Helen? Ang awa ay pag-aaksaya lang ng lakas. Mas lalala lang ang sitwasyon. Ang mga salitang ito ni Annie. Naintindihan ng kuya ang kanyang prinsipyo. Samantala, para magmukhang malayo, iniikot muna ng magulang si Helen. 2 oras bago nakarating. Nang pumasok si Helen, hindi niya kilala ang lugar. Nag-alala siya. Tinatawag ang mga magulang. Aalalay sana ang ina. Pinigilan ni Annie. Kahit mahirap sa kalooban, para sa ikabubuti ng anak, umalis ang magulang. Naghahanap si Helen sa bahay. Nakahawak sa isang kamay. Kay Annie pala na ayaw niya. Naintindihan ni Helen. Iniwan siya ng magulang. Nagsimula siyang man-iron ng gamit para mailabas ang galit. Ngunit hindi ito magbabago ng katotohanan. Nagtago si Helen sa ilalim ng kama. Hindi lumabas hanggang gabi dahil walang kinain buong araw. Nag-aalala si Annie na magutom. Ginay-sing ang katulong na si Black. Nang mahawakan ng kamay ni Black, lumabas si Helen sa ilalim ng kama. Ngunit ayaw pa rin sa guro. Tinuruan ni Annie si Black ng sign language para makatulong sa pagtuturo. Lumapit si Helen. Nang malaman na nagtuturo sila, ginawa niya ang letter ng cake sa kamay ni Black. Nakitang tama ni Annie. Binigyan siya ng cake. Naintindihan ni Helen. Kapag ginawa niya ang turo ni Annie, makakakuha siya ng pagkain. Hindi pa niya alam ang tunay na kahulugan. Tinuruan ni Annie si Black ng mga salita, at itinulak si Helen na gumagulo. Nagselos si Helen. Hinayla ang kamay ni Black at nag-aral. Natuwa si Annie. Nang magawa ni Helen ang letter ng gatas, dinala ni Annie ang gatas. Pagkatapos kumain, masayang natulog si Helen, para mas maramdaman ni Helen ang mundo. Sa mga susunod na araw, dinala siya ni Annie sa bukid, sa ilog para maglaro. Pinaramdam ang halimuyak ng mga bulaklak, at ang pagpisa ng ibon. Helen, mapipisa na ang ibon. Ikaw din lumabas ka na. Maya-maya, lumipas ang 2 linggo. Hindi na napigilan ng ina ang pagbisita. Nakitang natutong tumahimik ang anak, at maayos kumain. Nakita ang pagbabago. Natuwa ang ina. Ngunit kulang pa para kay Annie. Kailangan pa ng mas mahabang panahon. Hindi pumayag ang namumulilang ina. Nagmadali si Annie sa pagtuturo. Paulit-ulit na tinuruan si Helen. Masipag din si Helen. Kahit natutulog gumagawa ng letra. Ngunit hindi maintindihan ng kahulugan. Nalilito sa mga salita. Hindi magawa ng tama kahit itama. Dumating ang huling araw. May dalang aso ang ama bilang regalo. Humihingi si Annie ng 1 linggo pa. Para sa ama sapat na maayos na ang anak. Hindi alam ang mga salita. Masaya naman ang aso sa buhay. Ginang Annie Sullivan. Gusto kong matuto siya, kapitan. Kalahating linggo pa. Hindi pumayag ang ama. Hanggang alas 5 lang ng hapon. Sa loob ng bahay, tinuruan ang letra ng aso. Hindi pa rin maintindihan. Ginagawa ang letra ng tubig sa aso. Kahit may tubig hindi maintindihan. Hindi na napigilan ni Annie. Gustong-gusto niyang magturo ng salita. Kahit isang salita lang. Para maituro ang lahat ng bagay. Pati pagsasalita. Ngunit wala ng oras. Nang umuwi si Helen, nalungkot si Annie. Naalala niya ang buhay sa ulilang tahanan. May kapatid na lalaki noon si Annie. Nagkasakit ng salot. Pinaghiwalay sila ng mga tao. Hindi na sila nagkita. Pinagsisihan niya ito. Hindi siya nagsumikap makita ang kapatid. Kaya noong unang araw kay Helen, gusto niyang tulungan ang batang nakulong sa dilim. Pagdating ni Helen sa bahay, tinanggal ang lahat ng susi at ibinigay sa ina. Nakitang pareho pa rin ang pagmamahal. Bumalik sa dating ugali. Tinapon ang serbilyeta sa pagkain at kumain gamit ang kamay. Kinuha ni Annie ang plato. Nagalit si Helen. Sinipa ang mesa. Malinaw. Sinusubukan niya ang pamilya. Tama nga. Niyakap ng ina gaya ng dati. Magpasuko na tayo. Matututo rin siya sa hirap. Tumahimik ang lahat. Oo nga. Ganito na ba siya habang buhay? Binitawan ng ina ang anak para ibalik sa lumang bahay. Hindi pumayag ang ama. Gusto niyang kumain sa mesa. Mahirap na ang buhay ng anak. Pwede nang maging mahinahon. Pumayag si Annie. Lalo namang naging matigas si Helen. Tinapon ng kutsara at serbilyeta. Kumain gamit ang kamay. Tumayo pa, para kumuha ng pagkain sa iba. Pinigilan ni Annie. Binuhusan siya ng tubig. Sa sandaling iyon, nawalan na ng pasensya si Annie. Huwag lumapit. Ano ang gagawin mo? Gusto kong makita niya. Gusto kong makita niya ang mga bagay. Saan mo siya dadalhin? Pupunuin ng pitchel. At doon, binuhat si Helen palabas. Walang magulang na tutulong. Nawala ang kanyang kapangyarihan.
Hinawakan ni Annie ang kamay sa tubig, para maramdaman ang daloy. At isinulat ang letra ng tubig. Habang dumadaloy ang tubig sa kamay, may kakaibang naramdaman si Helen. Para siyang nakaintindi. Nalaglag at nabasag ang pitchel. Hinawakan ang basang kamay sa bibig. Sinubukang sabihin ng tubig. Binilisan ni Annie ang pagbubuhos. Matapos ang malakas na daloy, hinawakan ang kamay at tumango. Inulit ang letra ng tubig. Sa wakas, naunawaan ni Helen ang kahulugan. At nagsalita, tubig. Tama-tama. Tubig-tubig. Tama-tama. Tubig. Tama. Naging mausisa si Helen. Anumang hawakan. Ipinapaliwanag ni Annie. Kasunod ang lupa, damo, at bulaklak. Isang mundong puno ng kulay. Unti-unting nabubuo sa isip. Labis ang tuwa ni Helen. Hindi na siya nag-iisa. May paraan na siya makipag-usap sa mundo. Kapitan Ginang Keller, halika kayo. Naintindihan na niya. Nang hawakan ni Helen ang kamay ng ina, ipinaliwanag ni Annie na ito ang nanay. Tapos ang tatay. Hinawakan ni Helen ang bigitay ng ama. Umaabot sa likod kay Annie. Wala na siya sa dating lugar. Hinanap ni Helen si Annie at tinapet. Gustong malaman ng tawag. Hinawakan ni Annie ang kamay. Ipinaliwanag na siya ang guro. Kinuha ni Helen ang susi ng kwarto. At ibinigay kay Annie. Tanda ng paggalang at tiwala. At tanda ng pagtanggap. Mahal na mahal ko si Helen. Mahal na mahal. Mula noon, naging mahalagang guro si Annie. Habang lumilipas ang panahon, nagtapos si Helen sa Radcliffe College. Isinulat ang 3 Days to See. Tumimo sa puso ng mundo. Umabot sa kabila ng dagat. Sa aklat ng grade 8 sa China. Naging aral para sa kabataan. Sa edad na 84, binigyan ng Presidential Medal of Freedom. Isa sa 10 dakilang bayani ng Amerika. Para sa isang bingi at bulag. Isang himalang hindi inakala. Si Annie ang gumawa ng himalang ito. Bago nakilala si Helen, isa lang siyang karaniwang babae. Walang magandang pinagmulan. Walang karanasan sa pagtuturo. Sa kawalan ng tiwala at pagtanggi. Mayroon siyang labis na pagmamahal. Walang hanggang pag-asa sa hinaharap. Kahit mahaba ang landas, hindi siya sumuko. Ito ang kulang sa marami. Katulad ng magulang ni Helen noon. Sa lipunan ngayon maraming magulang para sa katahimikan. Sumusuko sa gusto ng anak. Binibigyan ng pagkain, cellphone, TV. O kaya naman pinapalo. May mabilis na epekto ang mga paraan. Ngunit sa huli, maaaring may malalim na epekto sa bata. Alalahanin, hindi lang grado ang tunay na edukasyon. Hindi lang diploma o kaalaman. Katulad ng puno na gumagalaw. Ulap na nagtutulakan. Kaluluwa na nagigising. Ang pagnanais at pagmamahal sa puso. Magpapasayang ng buhay saan man. Sa oras na iyon, Women Ye Bayan Cheng Leroan ni Lao Shi na Bande Chi Ji Di Zhao Zi.